What's up sa inyo mga kastudyante? So, nandito na naman tayo sa panibagong video na kung saan matututo na naman tayo ng panibagong tips and tricks and Arduino tutorials about sa ating topic for today. So, ngayon, on the last topic, may nag-request na kung pwede daw ba lagyan ng alert yung previous topic natin, which is yung ating temperature project, which is makikita nyo sa video na ito. Then, ngayon, susubukan natin lagyan or i-improve yung project na ginawa natin nung una, which is lalagyan natin siya ng alert or buzzer. So, ayan. So, without further ado, so, let's start. So, ano-ano nga ba yung mga electronic components or hardwares na kailangan natin for today's video? So, gaya pa rin ng dati. So, we have a LCD. So, 16 by 2 LCD to be exact. So, ayan yung itsura niya. Okay. Then, next, we have a Arduino Uno, which is yung ating microcontroller. Dito natin ilalagay or i-upload yung code na gagawin natin later on. So, ayan, Arduino Uno. So, next, we have a DHT11. So, again, ito rin yung DHT11 na ginamit ko nung nakaraan. Pagpasensyaan nyo na, medyo maitim. So, DHT11 sensor, siya yung capable na mag-sense ng temperature sa ating paligid. And we have a new hardware, which is itong ating buzzer. So, siya yung may kakayahang mag-trigger ng sounds once na maabot natin yung temperature threshold. So, siya yung may kakayahan mag-alert. Okay? So, meron din tayong jumper wires for the connectivities nung ating mga electronic components and yung ating wire for our microcontroller. So, hindi gagana or hindi natin magagawa ang lahat kapag wala tayo nito. Kasi ito yung magtutulay from our laptop to our microcontroller. Okay? So, ayan. So, let's do the coding part naman siguro. So, let's go. So, ngayon naman, pupunta naman tayo sa coding part ng ating system. Dito, malalaman kung ano ba yung functionalities and kung saan natin ilalagay yung mga sensors natin. Dito natin ilalagay yung mga pins nila. Okay? So, umpisa na natin mga ka-estudyante. Ito, i-define natin yung pin ng ating DHT or yung temperature sensor. Ito naman, i-define natin yung pin ng ating buzzer, which is ilalagay natin sa number 8. So, ayan. Naglagay tayo ng delay dito. So, ang condition, if ang temperature ay mag-reach ng 33 degrees, so, the buzzer will activate. Then, mag-read siya every 2 seconds. So, 2,000, ano yan, kumbaga siya ay milliseconds. Okay, so take note. So, milliseconds. So, ayan. Okay, so tapos na and ayan. Susunod ay
i-upload naman natin siya sa ating Arduino Uno. Okay? So, ayan. After ma-upload nung ating code sa ating microcontroller, let's do the wiring connections. So, first of all, kumuha ko ng tawag nito, breadboard. So, yung power ng breadboard. Then, LCD. Naglagay na rin ako ng wires. So, ngayon, we have positive and negative doon sa breadboard. So, i-connect ko na lang siya dito sa 3 volts. So, the positive is connected to 3 volts. So, let's find the 3 volts here. 3.3 to be exact. So, make sure na tama yung wiring connections ninyo. And yung sa inputs kasi nakakaduling siya pagdating dito. Then, ayun nga, para maiwasan din yung pagkasira ng inyong mga electronic components. Bakit ako gumamit ng breadboard? Para tawag nito, ma-distribute yung ating voltage. Kasi sa Arduino Uno kasi isa lang yung 3 volts, isa lang yung 5 volts, then the ground is dalawa lang. So, gumamit ako para ma-distribute yung voltage niya dito. Then, dito na tayo magsasalpak ng mga power voltage ng ating mga electronic components. So, ayan. So, we have sa LCD, meron tayong dito, VCC, GND, SDA, and SCL. Then, yung VCC is connect ko dito sa positive ng breadboard. Then, yung GND, which is yung color brown, is connect ko dito sa negative ng ating breadboard. Then, we have SDA and SCL. So, yung SDA ay i-connect ko siya sa A4. So, A4. Okay, connected na siya. Then, lastly, yung ating SCL is i-connect ko siya sa A5. Okay, so A5. Ayan. So, tapos na natin yung first part. So, next is yung ating LCD. So, LCD. So, connect natin siya again sa ating ayan. So, negative yung ating out. Nakikita ba siya sa camera? Connected na siya. Then, yung positive natin is here. So, ngayon, yung positive, gaya ng sabi ko kanina, ay kukonek ko siya dito sa ating breadboard. Then, yung negative is i-connect ko rin sa breadboard. So, medyo luma na kasi ng aking breadboard. So, kaya ganyan. Then, i-connect ko naman next yung ating DHT11 sensor. Sa yung kanyang output ay i-connect ko doon sa D2 or yung GPIO pin number 2. So 0, 1, and 2. So pagpasensya nyo na, ang daming wire. 0, 1, 2. So kaya binabanggit ko na lang yung mga wiring connections nya. So ngayon nga, tingnan nga natin kung tama yung wiring connections natin from this, even though hindi pa connected yung ating buzzer. So let's try. So ayan, I have a power bank here. Then, let's try kung gagana siya. So, walang display yung ating LCD. Then, let's power on. Ayan, so saksak na natin siya. So, ngayon, ayan, meron siyang display. Wait lang, nakikita ba siya dito? Focus ko na lang. So, ayan, meron siyang temperature na temperature project. So, yung temperature is, ayan, 30 kanina, naging 29.90. Then, the humidity is 70. So, lobat na kasi yung aking, tawag na to, power bank. So, ayan.
So, tama yung ginawa natin. So, ngayon, ilagay naman natin yung buzzer. So, let's see if gagana siya or i-improve or mag-buzzer siya. Okay, so wait lang. So, ayan. Again, kakabit na natin si buzzer sa ating ultrasonic sensor. So, yung buzzer ay kinabit ko sa GPIO pin number 8. Then, yung ating negative is ilalagay natin dito sa negative. Okay? So, wait lang. Ayan. So, nakikabit na siya. Again, pagpasensyahan nyo na, medyo makalat yung ating wiring. So, kaya in-explain ko na lang siya sa inyo. So, bago ko siya isaksak, so, tandaan ninyo sa ating code ay ang ating threshold for the temperature is 33 degrees Celsius. Okay? So, once na nag-exceed sa 33, mag-activate si buzzer. So, meaning, mag-iingay siya. Okay? So, ayan. Let's start. Saksak na natin siya. So, as of now, ang temperature is 32.50, 32.40. So, naglalaro sa 32 to 30. So, sabihin 32 degrees. So, ngayon, papataasin ko yung temperature. So, tignan nyo na lang dyan. Ay, nagalaw. Wait lang. So, ulitin ko. Wait lang natin. Ayan. Tumaas na siya. Naging 34. 35. 36. So, nag-activate yung buzzer. So, naririnig nyo naman. Okay. So, buwaba na siya ng 32.80. So, meaning, pagdating ng 33 pataas, nag-activate yung buzzer. Meaning, nabot nyo na yung threshold based dun sa ating code. So, meaning, gumagana yung ating ginawa. Okay? So, napakita natin yung temperature level with buzzer. So, na-improve natin yung ating project nung unang video versus ngayon may improvement kasi nagkaroon tayo ng buzzer. Thanks sa ating subscriber na nag-request kung pwedeng lagyan ito ng ating alert. So, thank you. At sana nadagdagan yung inyong knowledge about sa ating project. Sana ito ay makatulong sa inyo and mas mapalalim yung inyong kaisipan tungkol sa ating project. So, kung gusto nyo pa ng mga lessons or mga video gaya nito, so, alam nyo na yung drill. Please like, comment, share, and subscribe our YouTube channel para magkaroon tayo ng mga video na gaya ng mga to. So, paano ba yan? See you na lang next time. And next meeting ay magkakaroon tayo ng panibago at mas engaging na mga video gaya na to. So, once again, thank you guys and see you sa ating next video. Peace. Wrap up.